Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang kapuso actress at sparkle star na si Gabby Garcia. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang mga bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol sa kanya. Ano kayang sakit ang na-diagnose sa kanya? Bakit kaya siya tinawag na Centennial Baby at Bibo o Bida-Bida Kid noon? Bakit rin kaya siya tinawag sa palayaw na Millennial It Girl at Global Endorser? Makikilala nyo ang mga lalaking nakarelasyon niya at sino nga ba ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga negosyo at mga sasakyan. Ang isang Filipino actress, global endorser, singer, host at vlogger na si Gabby Garcia ay may tunay na pangalan na Gabriela Luis Ortega Lopez. Siya ay ipinanganak noong Disyembre 2, 1978 sa Makati at siya ang bunso sa kanilang dalawang magkakapatid. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa malaki at lumang ancestral home ng kanilang pamilya sa Pasay at napakaraming memories niya dito. Sa paaralan, siya ay achiever at doer. Naging pangulo siya ng Student Council noong elementarya at naging batch representative naman sa una at ikalawang taon niya sa high school sa St. Paul College, Parañaque, bago siya lumipat sa St. Paul College, Pasig at dito niya natapos ang kanyang high school. Ibinunyag ni Gabby na sa paaralan ay aktibo talaga siya sa lahat ng activities, co-curricular at academics dahil nais niya na maibalik sa kanyang mga magulang ang lahat ng pagsusumikap na ginawa nito para sa kanila. Sabi niya na ang kanyang co-curricular at extracurricular na mga gawain at ang palagiang pagpasok sa pilot section ay nagbibigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Pero ang pagkolekta ng mga medalya at parangal ay hindi ang pinakamahalaga para sa kanyang mga magulang. Hindi siya pinilit na maging number 1, maging top honor o first honor. Ang gusto lang ng kanyang mga magulang ay maging isang well-rounded person siya. Dagdag pa niya, tinuruan sila na hindi dahil first honor sila ay mas mataas sila kaysa sa kanilang mga kaklase, kundi tinuruan sila maging street smart at maging well-rounded person. Ang kanyang mga magulang ay sina Vince Pena Lopez na isang security manager at Tess Lopez na isang flight attendant sa Philippine Airlines sa loob ng huling 25 taon. Kahit na madalas na kailangan ng trabaho ng kanyang ina na malayo sa kanila, siniguro pa rin ng kanyang ina na naroroon para sa kanila, lalo na sa mga mahahalagang okasyon sa kanilang kabataan. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Alexandra Denise Lopez ay ang kanyang favorite person at ang kanyang best friend. Pareho silang music lover at ibinabahagi nila sa kanilang mga social media account ang marami sa kanilang mga song cover. Isa sa pinakasikat ay ang kanilang rendition ng Roses ng The Chainsmokers at sinasamahan si Gabby ng kanyang kapatid na si Alex sa mga taping at iba pang showbiz engagements niya kapag may free time ito. Alam niyo ba mga Meg na nangarap siya noon na maging housemate sa Pinoy Big Brother kaya sumubok siya sa audition para sa ika-4 na season ng PBB Teen Edition pero hindi siya pinalad. Siya ay isang Centennial Baby kung saan ipinangalan siya kay Gabriela Silang. Nakatrabaho ni Gabby sina Catherine Bernardo at John Manalo noong bata pa sila bilang mga modelo para sa isang clothing brand kaya naging magkaibigan sila. Isa siyang cover girl ng isang tween magazine. Mula sa pagiging masugid na tagahanga ng teen magazine na Total Girl, kalaunan ay naging cover girl rin siya nito. Sa teenage years niya ay naging member siya ng school choir, dance troupe at cheering squad. Bukod sa pag-arte, isa rin siyang mga awit at marunong tumugtog ng iba't ibang instrumento. Bukod sa gitara, kaya rin niyang tumugtog ng drums at ukulele. Ganito siya gustong makilala ng mga tao bilang isang malikhain, mabait, palakaibigan, simple at mapagpakumbabang tao na may tamang hangarin sa lahat ng ginagawa niya. Isa sa mga kinahihiligan ni Gabby ay ang diving na namanan niya mula sa kanyang adventurous father. Nagsimula siyang mag-dive noong siya ay 10 taong gulang pa lamang at kamakailan ay naabot niya ang kanyang pinakamalalim na pagsisid na 120 talampakan.
Kasabay ng kanyang hilig sa diving, mahilig din siya na magpunta sa mga beach tuwing may libre siyang oras sa kanyang schedule. Nag-airsoft din siya, kung saan ang naka-impluwensya sa kanya ay ang kanyang ama na dating nagtrabaho sa isang security company. Ang kanyang lucky color ay jade green. Pagdating sa personal na estilo at fashion, madalas niyang pinipili ang mga neutral tones tulad ng beige at brown dahil sa versatility. Sa larangan ng beauty, mas gusto niya ang warm shades tulad ng peach, orange at gold upang mag-complement sa kanyang morena skin tone. Siya ay na-diagnose ng polycystic ovary syndrome o PCOS noong 2018, kaya nagsimula siyang mag-workout para alagaan ang kanyang katawan at bigyan ito ng pansin sa halip na labanan ito. Malaki ang kinalaman ng palayaw na millennial it girl kay Gabby sa kanyang ugali, estilo at imahe. Malugod niya itong tinanggap dahil ipinapakita nito ang kanyang tunay na sarili. Mahilig siya sa damit, fashion at sapatos. Pakiramdam niya na kaya niya rin maging millennial it girl kasi nakita nila na ang lapit ng personality niya sa ganitong imahe. Kaya tinuloy na lang nila kasi kahit magpanggap siya, sa huli lalabas din ang katotohanan. Sinubukan niya ito at pinapanatili niya lang ang pagiging siya. Tungkol naman sa kanyang pagiging global endorser, nagpapasalamat siya sa maraming magagandang oportunidad na ibinigay sa kanya para mag-endorse ng malalaking brand sa ibang bansa. Naalala niya na isang campaign para sa isang international shampoo brand ang nagbigay sa kanya ng titulong iyon. Para iyon sa isang shampoo kasi siya ang regional ambassador para sa Asia. 18 taong gulang pa lang siya noon at grabe ang pressure sa kanya. Naipalabas ang commercial niya sa 11 bansa. Isang makeup brand ang nagpapadala sa kanya sa iba't ibang bansa para irepresenta ang brand at ang bansa. At bilang isang global endorser, dumadalo siya sa iba't ibang events at idinadokumento ang mga paglalakbay na iyon sa kanyang Instagram account tulad ng ginagawa ng ibang artista ngayon. Isa sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya ay ang pagiging actress pero hindi ito ang kanyang ultimate dream. Hindi niya talaga nakikita ang kanyang sarili sa showbiz bilang talent, kundi mas nakikita niya ang kanyang sarili bilang modelo o gusto niyang maging isang beauty queen. Ibinunyag niya na palagi niyang pinapanood ang Binibining Pilipinas at iba pang international pageant noong siya ay bata pa at binibigyang pansin niya ng mabuti ang question and answer portion ng Patimpalak. Inamin ng actress na perfect time na ito para sumali siya sa pageant. Pero isa sa mga makakaapekto ng kanyang desisyon ukol dito ay ang mga existing contracts at brand endorsements niya at baka mawawalan siya ng trabaho ng 1 o 2 taon kung magpapatuloy siya sa pagsali. Kaya sa tingin niya, hindi ito ang pinakamatalinong desisyon na gawin sa ngayon. Sa katunayan, kung wala naman umano siyang kailangan isakripisyo, pagdating sa kaniyang karera ay baka ilang ulit na niyang sinubukan hanggang sa makuha niya ang corona. Pero ayon sa isang source, siya ay nanalo sa ilang beauty pageant bago siya nag-audition sa GMA Artist Center. Kilalanin naman natin mga Meg ang mga lalaking nakarelasyon ni Gabby Garcia. Ruru Madrid. Si Ruru Madrid ay isang actor, model at singer. Sila ay former on-screen partner na naging magkasintahan sa totoong buhay, kung saan si Gabby ay 15 taong gulang habang si Ruru naman ay 16 na taong gulang sa panahon na yon. Magkasama sila sa mga seryeng Encantadia, My Destiny, Let the Love Begin at Sherlock Jr. Ang pangunahing dahilan ng kanilang break-up ay ang kanilang pagiging bata pa noon, ang pagtuon sa kanilang mga karera at ang desisyong maghiwalay bilang love team upang mag-grow individually. Nilinaw ni Ruru na walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Ang dating tambalang Gabru ay opisyal na nagwakas bilang magkasintahan upang bigyang daan ang personal growth ng bawat isa. Ang kasintahan ngayon ni Ruru Madrid ay si Bianca Umali, kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong 2018 at taong 2025 ay nag-celebrate sila sa kanilang 7th anniversary. At ang nagpapatibok sa puso ng actress ay si Khalil Ramos na isang actor at singer. Ang kanilang love story ay nagsimula noong 2015 nang magkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang mutual friends na sina Julia Barreto at Catherine Bernardo.
Ngunit dahil sa mga nangyari sa buhay at sa mga pagkakataong hindi pa umaayon noon, kaya taong 2017 pa sila tuluyang nagkaroon ng kanilang unang date. Para kay Gabby, walang makakapantay sa kanilang unang date kung saan hinatid pa siya ng kanyang mga magulang sa restaurant kung saan naghihintay na si Khalil. Ayon sa kanya, napaka-wholesome ng relasyon nila dahil sa unang date pa lang, nakilala na agad ni Khalil ang mga magulang niya. Ang kanilang first out of the country trip ay kasama ang kapatid ni Gabby dahil mahigpit ang kanyang mga magulang. Sa kanilang trip sa New York at Canada ay sila na lang dalawa dahil 7 taon na silang magkasintahan sa panahon na yon. Ang kanilang first movie na magkasama ay sa LSS or Last Song Syndrome at naging memorable para kay Khalil dahil ito ang unang pagkakataon niyang makita si Gabby sa trabaho. 5 buwan pa ang lumipas mula ng unang date nila bago sila nagkaroon ng unang halik dahil sa pagiging conservative ni Gabby. Ramdam talaga ng actress ang respeto ng actor sa kanya dahil naghintay ito sa tamang pagkakataon. Si Khalil ang long-time boyfriend ng actress. Nagsimula ang kanilang relasyon noong February 23, 2017 at ngayong taon ay mag-9 na taon na ang kanilang pagmamahalan bilang magkasintahan. Sa tagal ng kanilang relasyon ay tinanong sila sa panayam kung kailan sila magpakasal. Ang sagot ng actress ay hindi na kailangang gawing komplikado ang usapan tungkol sa kasal o maglagay ng labis na pressure sa relasyon. Kapag dumating na ang tamang panahon, mangyayari rin ito. Nagsimula si Gabby sa kanyang karera sa mga commercial at pagsali sa mga singing competition. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang bida-bida na bata o bibo dahil halos lahat ng bagay ay sinubukan niya sa dami ng summer workshops na kanyang dinaluhan tulad ng musical theater, hip-hop, folk dance at modeling. Sa modeling ay nagsimula siya sa edad na 4 na taong gulang. Siya ay nag-audition sa GMA Artist Center Office sa Quezon City. Nakaraniwang audition lang, dumaan siya sa panel, kumanta, pinaarte, tapos nakatanggap siya ng callback at saka callback ulit. Nagulat na lang sila nang may tumawag sa kanyang ina habang nasa mall sila sa panahon na yon at tinawagan sila mula sa GMA Artist Center na gusto nilang pirmahan ni Gabby ang kontrata nito. Makalipas lamang ang 2 buwan matapos pumirma ng kontrata, nabigyan na siya ng papel sa My Destiny na kanyang television acting debut noong 2014 bilang isa sa mga young lead stars. Sa primetime series na ito ang nagpasimula ng kanyang love team kay Ruru Madrid at magkasama nilang pinangunahan ang iba't ibang proyekto tulad ng teledrama na Let the Love Begin, ang political sitcom na Naku Bosko at ang 2016 na remake ng fantasy series na Encantadia. Itinuturing ni Gabby na ang kanyang papel sa requel o pinagsamang remake at sequel ng Encantadia na kanyang pinakamalaking break sa show business. Gayunpaman, ang alok na maging bahagi ng proyektong ito ay hindi dumating ng madali. Nag-audition siya para sa papel ni Sangre Alena 1 araw bago ang kanyang 17 kaarawan at may mga taong nagduda sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Nang pumasok siya sa silid, akala nila nag-audition siya para sa anak ni Amihan, anak ng Sangre, kasi 16 pa lang siya noon. Dagdag pa na alam niya na posibleng nakikipagkompetensya siya para sa parehong papel sa mga senior artists na sina Andrea Torres at Kylie Padilla. Tinanong ng panel si Gabby kung anong karakter ang ina-audition niya at nang sagutin niya na Sangre Alena, ginaya ni Gabby ang reaksyon ng panel. Biro niya, okay, sige, let's give it a try. Nais patunayan ang kanyang sarili, hinamon niya ang sarili niya at ibinuhos ang best niya sa lahat ng paraan. Nakuha ni Gabby ang breakout role na Sangre Alena na orihinal na ginampanan ni Carol na nagpaangat sa kanya at sa kanyang mga co-star sa celebrity status. Nagpatuloy ang love team nina Ruru at Gabby sa pakikipagtulungan sa isa pang television drama na Sherlock Jr. Ngunit noong 2018, hindi inaasahang namatay ang karakter niya sa kalagitnaan ng serye na nagmarka sa pagtatapos ng on-screen love team nila. Sa parehong taon, gumanap siya sa kanyang unang television drama series na Pamilya Roses na hindi kasama ang kanyang former love team. Noong 2019, gumanap siya sa revenge drama series na Beautiful Justice kasama sina Bea Binene at Yasmian Kurdi.
Mula noon, sinabi na ni Gabby na mas gusto niyang magkaroon ng iba't ibang leading men kaysa sa isang matagalang love team. Sa promosyon ng LSS o Last Song Syndrome, isang pelikula kung saan ang kanyang leading man ay ginampanan ng kanyang tunay na boyfriend na si Khalil Ramos, tumanggi silang tawagin ang kanilang sarili bilang love team. Noong 2023, sumali si Gabby sa cast ng romantic drama series na Unbreak My Heart kasama sina Jody Santa Maria, Richard Yap at Joshua Garcia. Ginampanan rin niya ang karakter na Amelie Baltazar sa unang Viu original murder mystery series ng GMA na Slay, kasama sina Julie Ann San Jose, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Derek Monasterio. May ginampanan siya sa international action war film na Prisoner of War bilang Nurse Teresa. Gumanap din siya sa Netflix original digital series na How to Cheat Death, kasama ang kanyang tunay na boyfriend na si Khalil Ramos. Bilang host, siya ay isa sa host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, Miss Manila 2024 pageant sa Metropolitan Theatre, Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night at Miss Universe Philippines 2025 Coronation Night sa SM Mall of Asia Arena. Sa loob ng mahigit dekada na niya sa show business at pagkatapos maranasan ang mga heartbreak at tagumpay, alam na niya ang mga dapat at hindi dapat gawin sa showbiz, pati na rin ang pinakamahalagang aral na sinusubukan niyang isabuhay ngayon. Ang pinakamahalagang natutunan niya, kailangan may right work ethics, may right work habits at marunong dapat makisama. At sa mahigit isang dekada na rin niya sa showbiz, marami na rin siyang naipundar. Isa na rito ang kanilang bahay sa Parañaque sa may 350 square meter lot area bilang regalo niya para sa kanyang pamilya, kung saan inilarawan niya ang disenyo bilang tropical glam na may puti at gintong accent. Ito ay may 2 rooms upstairs para sa walk-in closet niya at isang music studio para sa kapatid niyang babae. Ang 3 kwarto sa ibaba ay ang master's bedroom at kwarto nila ng ate niya, ang living room at corridor leading to the bedrooms. Ito ang kanilang garden, foyer, dining area, bar area, powder room, laundry area, dad's man cave kung saan nakalagay ang mga motor ng kanyang ama at mga koleksyon, at ang guest room ay nasa tabi ng kitchen. Noong 2019 ay nag-launch siya ng sarili niyang fragrance brand na tinatawag na HKT Fragrances o Hooked Fragrance na nag-aalok ng mga pabango na dinisenyo upang maging fresh, modern at personal. Noong 2022, nakipag-partner sina Gabby Garcia at Khalil Ramos sa Cloud Eats, isang cloud kitchen company na dalubhasa sa online food concepts na nakatulong sa kanilang pagbubukas ng food business brand na Meet Up na nag-specialize sa lahat mula sa steak, sandwiches hanggang sa rice meals. Sa sumunod na taon, namuhunan siya sa cosmetic business na Five Beauty na isang Philippine-based hybrid makeup brand kung saan isa siya sa mga nagmamay-ari nito. Siya ang business partner ng hair expert na si Mark Anthony Rosales sa 4th branch ng Marked Salon sa Bonifacio Global City, Taguig City. At noong 2024, inilunsad niya ang Sandy at Shine, ang kanyang sariling koleksyon ng accessories na binebenta sa Lazada. Ang actress ay nagmamay-ari rin ng mga sasakyan tulad ng Subaru XV 2021 na nagkakahalaga ng 1.7 milyong piso at ito ang kanyang first car. Hyundai Staria na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso, BMW Z4 na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso, Black Toyota Land Cruiser LC300 na nagkakahalaga ng 57 milyong piso na nabili niya noong 2025. At ito ang kanyang dream car at may iba pa siyang mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.